pala si Pirena. Para sa mga di nakakinig sa part 1 itong storya ko, makinig lang muna kayo nang di kayo malito. Simulan ko na po ang part 2, noong October 31, 2011, 7 AM, nagising na ako. Kahit fresh pa sugat ko dahil sa motor accident at kahit hindi ko pa talaga kaya dahil sa sobrang sakit ng ulo ko, dali-dali pa rin akong naligo at pumunta sa school. Kailangan ko kasing magbayad ng tuition fee. Nagmamadali ako kasi hanggang 12 PM lang yung cashier. Maghahalindi na kasi. Nung nasa school na ko, nakabayad ako agad. Uuwi na dapat ako kaso na-realize ko na nasa bahay pala si Mommy, panggabi kasi siya. Kami lang dalawa ang tao sa bahay at kailangan hindi kami magtagpo kasi hindi niya alam na naaksidente ako nung gabi at pag nakita niya tong sugat ko, malilintikan talaga ako. Tumambay na lang muna ako sa Freedom Park kasama yung kabanda at ka-schoolmate kong si Andre, babae din siya. Inabot ako ng 2 PM sa school. Nag-decide kami ni Andre na kumain sa mall malapit sa school and afternoon. Pauwi na kami. Dahil ayoko magbiyahe ng maraming lakad, nag-decide kami na mag-PNR na lang tapos ang babae sa Bikutan. Sa Santa Mesa Station kami sumakay. Hindi pa rush hour kaya sakto lang yung bilang ng pasahero, nakaupo pa nga ako eh. Pero syempre dun kami sa unahan, ayaw kasi namin makipagsiksikan sa dulo. Nung 5 PM sa kalagitnaan ng biyahe, hindi ko na matandaan kung anong station. May sumakay na lalaki, nakaitim na short at brown na damit. Tiningnan ko siya nang nakakunot ang noo. Kalalaki kasing tao ang lakas ng loob sumakay sa unahan. Tapos sakto dadaan sa harap ko yung lady guard. Sabi ko, "Ma'am, may pumasok na lalaki oh." Tapos lumingon si lady guard. Ewan ko kung naintindihan niya ako, maingay kasi eh. Lumingon lang siya dun sa lugar na tinuro ko tapos kumunat din noo. Wala man lang ginawa, so deadman na lang ako. Maya-maya tumingin sa akin yung lalaki. Natakot ako kasi habang tinititigan ko siya parang nagagalit siya sa akin. Sa takot ko ginising ko si Andre na naiidlip sa train tapos sinabi ko sa kanya yung nakikita ko. Sabi niya, "Adik ka ba? Wala namang tao ah. Namalikmata ka lang." Maya-maya pumikit ako kasi baka namamalikmata lang talaga ako or na-stress lang ako gawa ng accident. Pagtingin ko sa pinto, wala na nga yung lalaki kaya yumuko na lang ako. Huminto yung train sa ibang station. Napatingin ulit ako sa pinto kung saan ko siya nakita. Anak ng pating, nandun ulit siya. Pero this time iba na, duguan yung katawan niya, tapos yung ulo niya is kalahati lang. Sa bandang likod ng ulo niya yung tapyas. Tapos wala siyang kanang kamay at yung isang paa niya putol yung binti, yung hanggang tuhod lang. Pumapatak yung dugo niya sa sahig habang para siyang naagnas. Hindi ako nakagalaw, para akong aatakihin sa puso kasi gulat na gulat talaga ako. Gising na si Andre nun, sobrang nanginginig ako at tumutulong na pala yung luha ko. Gusto kong sabihin kay Andre yung nakikita ko pero hindi ako makapagsalita. Napansin niya ako then nag-alala siya kasi namumutla daw ako at umiiyak. Sobrang laki ng ulo ko sa pakiramdam ko tapos parang na-mute yung pandinig ko. Maya-maya habang papalapit yung lalaki sa kinauupuan ko naramdaman kong nakayakap sa akin si Andre. Sinubukan kong pumikit, nagawa ko naman. Tay, parang slow motion yung mga pangyayari habang nire-recall ko. Saktong huminto na yung train sa bababaan naming station, shock pa din ako pero medyo okay na, nawala na kasi yung lalaki. Nasa bahay na ako, wala na din si Mommy kasi nga panggabi siya. Nakaalis na pala siya. Kumain agad ako pagdating ko para tuloy-tuloy na pagtulog ko. Fast forward. Habang natutulog ako, nagising ako sa sobrang lamig. Napatingin ako sa orasan 2:30 AM then tatayo na sana ako para mag-care nang biglang may nagpipilit pumasok sa kwarto ko. Nakasara ito, pero umuuga siya na parang may tumutulak. Then nung nawala, nakarinig ako ng footsteps. Sa sobrang takot ko tinawagan ko si Mommy. Akala ko din kasi magnanakaw. Sabi niya just stay in your room. Kinuha ko charger ng phone ko and then pagtalikod ko may humawak sa likod ko. Napalingon ako ng mabilis then, put siya talaga. Yung lalaki sa PNR nakahawak sa akin. Yung mata niya, all black na. Sa sobrang takot ko tumakbo ako papunta sa bed at bigla siyang nawala. I called mom again, sabi niya.
Hindi ka na nila malalapitan kasi ready ang bedsheet mo, unan mo at kumot mo? Ignorein ko na lang daw. Habang nakahiga ako naisip ko na totoo pala talaga yung multo. Hanggang sa nakatulugan ko na yung isipin na yon. Paggising ko, nakita ko si Mami papasok ng CR. Hinayaan ko siya kasi maliligo yata siya kaya nahiga lang ako sa sofa. After 30 minutes may kumatok sa pinto. Binuksan ko naman, pagbukas ko. Anak ng tupa, si Mami kararating lang galing sa work. Hi, dati di talaga ako naniniwala sa multo, akala ko tuloy nagkaskitso na ako. Pero hindi pala, nabuksan lang pala third eye ko matapos kong maaksidente. Sobrang dami kong naging experience simula nung taong 2011 until now. Dati takot pa ako, ngayon medyo nagugulat na lang. Dito na po natatapos ang istorya ng mga na-experience ko po. Salamat sa pakikinig ng aking istorya mga ka-whisper. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel na ito, paki-subscribe na po. Like and share and turn on your notification bell nang sa gayon ma-update kayo sa mga sumusunod na horror real stories videos nitong channel na ito. Maraming salamat po at ingat kayo lagi.